Magandang umaga po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Salamat na maraming salamat sa ating Amang Diyos sapagkat nandito pa rin tayo sa loob ng bahay dalanginan para sumamba sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Kaibigan, kapatid, noong una, ang mga tao abala tungkol sa kanilang mga pagkain, tungkol sa kanilang hanap buhay, tungkol sa kanilang mga suotin. Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi sa ating Panginoong Hesukristo, huwag kayong mabahala sa inyong susuotin, sa inyong kakainin. Ang lahat na mga kinakailangan ninyo ay ibibigay sa ating Amang Diyos. At tingnan ninyo yung mga ibon. Sabi pa niya, sila'y lumilipad, pero sila ay nabubuhay. Sila ay hindi nagtatanim. Sila ay hindi nag-aani. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo ay dumadalangin lang kayo, maniwala kayo na mayroon tayong Amang Diyos na Siya ang bahala sa tanan. Unahin mo lang ang pagsamba, unahin mo lang ang Amang Diyos. Huwag kang gumawa ng mga kasalanan, huwag kang gumawa ng mga kasinungalingan. Pero sa ngayon, ano ang ginagawa ng tao? Nako, lahat ng mga kasalanan ginagawa ng tao. Sila ay nagnanakaw. Kuto sa lahat na makikita nila sa kanilang mga mata, ginanakaw nila. Kasi wala silang sana magtanim sila para makakain sila. Kaibigan, kapatid, malaking kasalanan sa harap ng ating Amang Diyos ang mga taong nagsisinungaling, ang mga taong gumagawa ng mga kasalanan. Kapag sila po hindi magbago, tiyak na sila po ay hindi maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Pero ano ang sabi ng mga tao? Sabi ng mga tao, hindi mangyayari yan. Kasi batang-bata pa ako, nagsasabi na ang aking lolo at aking lola na malapit na talaga ang paghuhukom. Totoong napakalapit na talaga ang paghuhukom. Ito, tandaan ninyo. Ano ang sabi sa banal na aklat? Kapag makita na ninyo ang mga palatandaan tulad ng bagyo, lindol, pagputok ng mga bulkan, tsunami, mga pagbabaha, mga digmaan sa iba't ibang dako. Ako po, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ako po ay nasa malapit na sa mga pintuan.
Kung ang mga apostol nung una, sila ay nagsasabi na talagang malapit na ang paghuhukom. Ngayon tayo dapat maniwala na ngayon ihanda natin ang ating mga sarili para po tayo ay maliligtas. Yung bang mga taong na nakaligtas sa mga sakuna tulad ng tsunami, pagbabaha, paglilindol, doon lang sa Japan, marami ang mga building na nawasak. Pero may mga tao pa rin na nakaligtas. May mga tao, ang ibang bahay ay naanod na sa tubig baha. May mga tao pa rin nakaligtas. Ang lahat ng iyan ay gawa ng pag-ibig sa ating Amang Diyos. Kasi ang ating Amang Diyos ay punong-puno sa pag-ibig, pagmamahal. Pero talagang mayroong nang mamatay. Mayroong nangamatay. May mga nasusunog. May mga, nung una pa nagsasabi na ako na nakita ko na may mga barkong masusunog. Ngayon nangyayari. At nagsasabi ako nung una na may mga eroplanong masusunog, mabagsak. Marami ang nangyayari ngayon. Kaibigan, kapatid, kung mahal mo ang Diyos, maraming mga tao, maraming mga iba't ibang reliyon ang nagsabi, mahal ko ang Diyos. Sa mundo ng social media, nagsasabi pa sila na gumawa ka lang ng kabutihan, tapos mag-like at mag-share, at mag-imin, may imin-imin pa sila. Ang mga tao na yan ay silang lahat puro mapagkunwari. Gapakaron ingnon kung sa Bisaya pa. Sige sa gatawag, Lord, Lord, God. Hindi tama yung tatawagin mo ang ating Amang Diyos na Lord. Kasi yung Lord ay ibig sabihin nun ay tao. Tao na tulad nung una, naghahawak ng mga tao. Ang ibig sabihin ng Lord, tao. Ang Amang Diyos hindi mo tawagin na tao, hindi siya tao. Kahit yung mga iglesia ni Kristo nagsasabi, Panginoon, Panginoong Diyos. Aba, mali. Huwag mong tawagin ang Amang Diyos na Panginoon. Ang ibig sabihin ng Panginoon ay tao. Tulad ng Ginoo, Ginang. Tao. Ang ating Amang Diyos ay hindi tao. Espiritu ang kanyang kalagayan tulad ng hangin. Naku po. Itong mga Katoliko, ang sabi nila, siya daw ay tama. Kasi ang una daw Papa sa Roma ay ang apostol na si Pedro. Pedro daw ang unang papa sa Roma. Kasinungalingan. Lahat ng mga kasinungalingan ay nasa mga pari. Sila na mga pari, wala silang ginawa na kabutihan. Ang ginawa nila, puro mga kasinungalingan.
tingnan mo, gipost pa sa social media na iyong pari ay nagsasayaw, nakipaghalikan sa membro nila. Naku po. May iba pa ring relihiyon na sila ay nagsamba tapos nagsasayaw yung mga tao. Mula sa pastor nila, nagsasayaw. Mga pastora, nagsasayaw. Gumagamit sila ng mga drum, mga tambul, mga gitara. Nasaan na ang katiwasayan? Ang utos ng Amang Diyos, gawin ninyo ang pagsamba sa malaking katiwasayan, kahusay ug kalinaw. Kung sa Bisaya pa. Nasaan ang kalinaw? Saan ang katiwasayan? Sa mga nagigitar ng mga pastor, mga reliyon, mga pastora. Wala. Walang katiwasayan. Para saan nagdidisko? Di ba? Parang nagdidisko sila. Mga mali nga mga pag-aaral. Mga maling paniniwala. Sino po pa? Napakarami nila. Naku po, kung isa-isahin natin, alam niyo, Sabadista, Pentecostal, Baptist, born again, Katoliko. Napakarami nila ng mga relihiyon. Gumagamit sila ng Biblia. Hanggang ngayon, gumagamit pa sila ng Bible. Hindi nila alam, pero alam na nila yun na ang Biblia ay matagal nang giistadihan sa mga Bible scholar para sila ay makapaglikom ng maraming pira. Ganon din ang Iglesia ni Kristo. Ginamit nila ang Biblia para makapanglikom ng maraming pira. Ngayon sila ay lumaganap na sa buong mundo. Maraming mga reliyon, itong born again na yan, sila ay lumaganap na sa iba't ibang dako ng mundo. Itong Pentecostal, lumaganap na sa buong mundo. Halos lahat sila ay lumaganap sa buong mundo. Ngayon, dito tayo sa punto ni Propetang si Habakuk. Ano ang sabi ni Habakuk? Ito ipabalik-balik ito para maintindihan at maunawaan sa tao. Kayo nagsitayo ng iba't ibang mga relihiyon. Gusto ninyo aangkinin ang buong mundo para lamang sa iyong sariling kagustuhan. Maliwanag. Di ba napakaliwanag ang sabi ni Habakuk? Ang hindi ninyo alam, o kaya alam na ninyo, kasi kayo gumagamit ng Biblia. Hindi kayo tulad sa akin, na mayroon pong magdidikta sa akin. Itong Biblia na yan, ay nakikita na sa ating Amang Diyos kung ano ang gagawin ng mga tao. Iniutusan niya itong si Propetang si Daniel. Ang sabi ng ating Amang Diyos, Daniel, Daniel, sarhan mo na, padlakan mo na ang Biblia.
hanggang pagdating sa araw ng paghuhukom. Ang ibig sabihin, huwag nang ipagamit. Pero bakit ninyo ini-ignore lang? Ginagamit pa ninyo. Dahil sa inyong interest, sariling interest eh. Yun. Ano po ba ang ginagawa sa founder ng Pentecostal? Sino po ba itong founder ng Pentecostal? Si Charles Fox Parham. Si Charles Fox Parham ay isang tao na nagbubuga ng apoy. At ang ginawa niyang pagsamba noong una doon sa kanilang lugar ay nakipagtalik siya sa kanyang mga babaeng mga membro. At hindi ganyan lang, yun lang, hindi. Nakipagtalik pa rin siya sa mga binatilyo. Ang ibig sabihin ay, di ba lalaki yun si Charles Fox Parham? Nandyan sa kanya ang lahat ng mga ginagawa ng demonyo. Sige nga, i-search ninyo sa YouTube kung sino ang founder ng Pentecostal na yan. Ipanglubuto niya mga bata, no? Nakipag-sex tulad ng ginagawa ni Juan, yung dating daan si Eli Soriano. Si Eli Soriano, dating ministro ng Iglesia ni Cristo iyan. Tapos, inalis, tiniwalag dahil sa kanyang panggagahasa, pagpanglubot sa mga binatilyo. Ngayon, nagtatayo siya ng dating daan. Yung dating daan na sinabi niya, hindi totoong dating daan yan. Itong tamang daan, ang Holy Quadro G Religion Incorporated, ito ang dapat niyong dadlakaran. Dito kayo dumaan. Kasi ito ang tama. Kaibigan, kapatid, tandaan niyo itong sinabi ko. Ang hindi maniwala sa Holy Quadro G, hindi maliligtas. Ito pa. Tandaan ninyo. Nakita ko na nung una pa na ang sabi, nahulog na ang malaking dragon na kumalaban sa ating Amang Diyos at siya'y hinulog dito sa ating mundo. Iyon, si Charles Fox Parham na founder ng Pentecostal. Ito namang born again na yan. Insik ang founder, si Peter Siu Yun-Chi. Isang mechanical engineer. Ipabalik-balik ito sa inyo para maunawaan ng tao. Ano ang sabi ni Peter Siu Yun-Chi? Kakaunti lang ang kikitain ko sa aking pagka-mechanical engineer. Hahanap ako ng paraan para magkaroon ng maraming pera. Ginamit niya ang Biblia, nagtayo siya ng born again. Yun nga ang sinasabi ko nung una pa. Hindi yan totoo na born again.
Sila ang tinatawag na born again. Ano po bang ibig sabihin ng born again? Susunugin pag-utro. Kasi ang tamang born again ay nagpapasakop sa The Holy Quadrogy Religion Incorporated. Ngayon na, nandito na, dumating na ang The Holy Quadrogy na kinatatakutan sa lahat ng mga taong gumagawa ng iba't ibang mga relihiyon. May mabasa tayo sa Daniel na kinakatakutan nila ang 4 na malalakas na hangin na siyang wawasak sa mga iba't ibang malalaking relihiyon. Sabi nga, nung namayapa na si Eli Soriano, nakakatakot talaga. Mapinsala itong 4 na malalakas na hangin. Kung hindi ka gustong tatamaan ka sa 4 na malalakas na hangin, dito ka sumunod sa The Holy Quadrogy Religion Incorporated. Ano po bang ibig sabihin ng The Holy Quadrogy? Ang ibig sabihin ng The Holy Quadrogy, holy, banal. Quadrogy, Jehovah, Jireh, Jesus Christ. Ito ang dapat mong lakaran. Sa araw na Sabado, sa oras na ito, dapat ka dito sumunod. Bakit gawin ninyong Diyos ang Panginoong Hesukristo? Si Kristo ay tao. Samantala, ang Amang Diyos ay Espiritu. Tulad ng hangin, hindi siya makikita. Ang kamukha niya, kalarawan niya, tayong mga tao. Kung hindi ka maging banal, naghari sa iyong puso't kaisipan ang kapuot sa inyong mga kaaway, hindi ka maliligtas. Kailangan lang ang pagpatawad. Humingi ka kung ikaw ay nagkakasala, humingi ka ng kapatawaran sa iyong mga nagawang kasalanan. Lahat tayo nagkulang at nagkakasala. Isa lamang ang taong walang nagawang kasalanan. Sino? Ang Panginoong Hesukristo. Kaibigan, kapatid, wala siyang ginawang kasalanan. Siya'y pinagbintangan. Siya'y gikurunahan sa kanyang ulo, kurunang tinik. Siya'y pinapatay. Pinagbintangan lang ang ating Panginoong Hesukristo. Siya'y pinatay. Ang sabi nila sa iba't ibang reliyon, ang dugo daw ng ating Panginoong Hesukristo ay tinubos, lalo na itong iglesia, tinubos daw sila na mga iglesia ni Kristo. Tinubos daw sa dugo sa ating Panginoong Hesukristo. Aba, totoo kaya iyon? Hindi. Kahit kayo yung gumagawa ng kasalanan, basta na membro kayo sa iglesia, ang ibig po sabihin, ligtas na kayo. Naku po, hindi po. Hindi totoo yan. Ang taong hindi
membro ng Holy Quadro G Religion Incorporated, hindi, tiyak na hindi talaga kayo maliligtas. Ano ang sabi ni Eli Soriano nung siya pa ay buhay? Hindi natin alam kung kailan darating ang malalakas na 4 na hangin na makapinsala. Ngayon nandito na. Anong taon po ba na-rehistro ang The Holy Quadro G Religion Incorporated? January 12, 2022. January 12, tandaan natin. January 12, 2022, na-rehistro ang The Holy Quadro G. Ang katunayan na sinamahan tayo sa ating Amang Diyos at ang tagapamagitan na si Jesucristo. Ito ang palatandaan. Pandemic yung buwan na yan, yung taon na yan. Pandemic. Hindi ka makatravel sa iba't ibang bansa o iba't ibang lugar kung wala kang baksin. Pero anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Iparehistro mo ang Holy Quadro G Religion Incorporated. Sumasagot pa po ako. Paano marehistro? Walang Security Exchange Commission dito sa Butuan City. Nandoon sa Davao at nandoon sa Cagayan de Oro City. Anong sabi niya? Ang sabi niya, huwag kang mag-alala. Sasamahan ko siya. Ngayon, narehistro ang The Holy Quadro G Incorporated. Natupad ang sabi ni Daniel at ang sabi ni propetang si Isaias, na doon sa malayo, the land of promise, tatayo ang isang taong magtuturo sa mga salita ng ating Amang Diyos. Inangkin yun ng Iglesia ni Cristo na si Felix Manalo daw ay isang anghel at ang Panginoong Hesukristo ay tao. Ang ibig sabihin, si Manalo ba may pakpak? Ang anghel may pakpak eh. Pero namatay si Felix Manalo, wala siyang pakpak. Ang ito pa ang pinakamatindi, na nung malapit na siyang mamatay, isantalahanan siya sa mga ministro na makasama niya. Gusto pa kasi siyang mabuhay. Tumawag siya ng pari at nangumpisal. Ang sabi niya, Diyos ang Hesukristo, ang Panginoong Hesukristo, Diyos daw. Kaibigan, kapatid, mali talaga ang mga ginagawa nila. Mali. Tulad ng iba't ibang mga reliyon, mga mali ang kanilang mga ginagawa. Ang kasalanan nila, sila ang mag-aani. Sapagkat nasasabi na, nakasulat na sa banal na aklat, noong ipaggamit pa
ang Biblia na kung ano ang iyong itatanim, ganun din siya rin ang iyong aanihin. Ito ang totoo. Tandaan natin. Kung ikaw, naniniwala ka na mayroong tagapagligtas, tagapamagitan mula sa tao at sa ating amang Diyos, at maniwala ka na dito sa Holy Quadrilogy, ito ang tama, sumunod ka, pumunta ka rito para maligtas ka. Sana po maintindihan ninyo ang mga sinasabi ko at tumupad kayo, maniwala kayo, dito kayo dumaan, lumakad kayo sa katuwiran, sa mga salita ng ating amang Diyos. Hanggang dito na lamang po, tayo ay tumayo at tayo ay manalangin.